game doon sa Lingdong. Isipin mo yon, early game kalaban mo, Lilia Hilda. Hala, maganda yun ah. Level 1, Ano na lang? magka-rhyme pa. Oo. Ibang Da Sisters. Ibang dasis. Lilia at Hilda against the Ling. Kailangan mag-ingat ni ano to, Oo. ni Kuya Ando. Kuya Doryo, saan ka magsa-start? Sasamahan ka ba ngayon? Sasamahan siya, imposible hindi. Ay, ayun. Hinarangan naman. Ni Chuck. Hinarangan nila Chuck no. Dito muna kayo. Ay, nunahan ni Andorio yung orange. Just to be safe. Kasi baka nandun yung Hilda eh. Nakita natin, nandun na papunta eh. Oo. So, ibig sabihin, ang mangyayari dito ay labanan ng paunan, mag-level 4 ng mga assassin. At ang unang naka-purple ay Ampani. Ayan na, inaabangan na yung purple ni Andorio. Grabe naman pumuesto to. Si Ogwen. Pero alam na nandyan siya eh. Alam mo. Kaso ito yung Lilia and Hilda in the early level 1. Oy! Oy, grabe, nag-apply ron. Ano? Okay, okay, okay. Nag-level to kasi si ano eh, okay eh. Kaya good yung balik. Up! Ay, Retry! ay, Ay! May retry pa si Kyle though. Di niya ata na retry, nag-ano ata, pumasok sa bush. Nagkamadali na dun sina Andorio. Oo. Kailangan na hindi ma-behind etong link na to. Kasi grabe yung pwedeng panggulo eh. Kamuntikan eh, no? Paano ko na-retry ni Kyle yun? E dilugi na agad. Pwede na nilang mapuruan lalo dito. Etong si Andorio or mapabilis yung routine. Kasi ideally naman, nakapag-start dito sa purple etong si Kyle TZ. So Ayun mas na. magiging maganda for the gold lane. Pero Yun Ryota! lang. Hylos bumabalik na yung mga utility XP. Kasi nga, nagkaroon na ng mga assassin. Parang dati yan yung meta, Brigida eh. Naalala mo ba yan, yung mga utility XP? Oo, pero yung nagbibida kasi nga nun talaga, yung mga, kumbaga dati, core pa. Oo, hanggang ngayon, core tawag. Hanggang ngayon, pero... Wala na, tanggapin nyo na yun. Hindi mo na mababago. Iba-iba. Kung ano yun sa'yo, basta dito lang, ang makikita mo si Flap TC, binabalikan at binabawian. At eto nga yung Ay. pagka-utility na at least pagdating sa laning, nakikipagsabayan talaga siya sa Terisla. Oo, kasi nga yung ano niyan, yung putok-putok, chi. Meron din siya. Oo, tapos may concussive blast pa siya. Yung Ring of Punishment Yes. nung Hylos, pag lumapit yung Terisla, putok, chi. Tsaka Oo. mabilis din yung ano niyan, yung pagtulong sa yan, pagkuha ng purple, pagkuha ng orange. Oo. So kapag mag-release ka sa Hylos, gana talaga. Nagkaroon pa nga ng meta na Hylos jungle eh. Oo, masaya yun. Oo. Mga pwedeng mag-glorious pathway lang sabay retry nung mga objectives Oo. na high-loss nung nakaraan. Pero grabe ka, Ogwen! Ayan na, okay ha, 2-0 ha, 2-0. Oh. Nakuha si Andorio ng purple. Ogwen, Pula Dogs, ibibigay niya na yung buhay niya dyan. Wala na siyang no choice. Good kill para sa Smart Omega. Pero sinimulan naman ni Flap yung turtle dito sa baba. Kaso si Ryota sabi niya, nandito na sila. Dito na si Chito. Ayan na naman ng glorious pathway. Naku, Flap kay TZ! Si Kyle pa rin na makakuha dito. But then again, Tempest of Blades coming out from Andorio. Andorio, bumabanat. Ay! Makunat. Si Flappy Boy. Flappy Boy, puputok ba Chuck? No, hindi. 3-1 lamang si Andorio. Kamuntikan sana yun. Pero kasi may hit eh. May Oo. motivational roar dito si Chuck. No, Chuck, pero no. aray. Ay, sakit. Level 4 pa lang yun. Ang may mga hildang minsan pagka gusto nila. Pag naka-heptasis, patay ka. Meron, Heptasis build. minsan heptasis o di kaya Sky Piercer. May nagsa-Sky Piercer na Hilda din. Hindi, mga ano lang. Siguro sa RJRG, RG. makakasalubong mo Pero yan. kunat build ang ginawa ni Hilda eh. Ayan Kasi- naka-armor type. Tsaka kanina nga di ba napapadali na yung pagkuha dito sa kanya. Kapag ka talaga tinatry niya yung take on si Andorio. Ayan, tatry na naman niya. Oo, ang sakit. Kung kasi meron pa. Pero yun ang kailangan mong isipin ngayon dahil maganda-ganda ang nagiging simula ng Smart Omega kung iisipin mo. Kumpara sa aakalain natin, kaso Kyle TZ kumukulit na rin ng kaunti. Grabe. Medyo na yan. Alam mong ayaw mong makipaglaban ng laning kapag may assassin ang kalaban mo. Ilang beses ko nang natutunan yan. Kahit na nanalo ka sa trade, oo, sige, nakapatay ka. Mag-back ka na agad pag namula ka. Wag ka nang, wag ka nang umasin. The rule is to reset always. Always. Kasi- Patay. Op!
Na-retry si Ogwen. Ogwen, kalati buhay. Oh, hindi tumama yung Tempest. Sinubukan niya mag-dodge dito. Cutthroat. Kyle TZ. Makakapatay pa nga with a swag. Uy, tapos sumasayaw-sayaw pa si Super Marco dito. Kamuntikan na din si Ryota. Patay din, At patay din. hindi yan natatatanan. Power of Wilderness. Naramdaman mo yun? Naramdaman ko. Hinambalos. Isang ano na lang yun, gamitik talaga eh. Hambalos Gaming and Kyle TZ with the perfect timing getting Andoryo. Masyadong lumalim dun yung Smart Omega. Oo. Disrespecting the Putokchi nung Lilia. Oo. Yun yung nangyari dun eh. Sila lumagkit yung mga bubble tea. Nandun pa si Super Marco. So, Oo. kumpleto talaga dito yung Falcos AP Brand kanina. Kaso Ogwen, siya naman ngayon yata yung napapag-isa. Aha. Kaso makunat-kunat na rin, na-force out yung Tempest of Blades. Nako, hindi na nila napapatay si Ogwen. Tagilid ang tagilid ang vapor. Actually, Kailangan din ng maging patient ata din ng Smart Omega. Kasi nga Claude din ang side nila eh. So hindi rin makakapatay agad. oo. Unless full item. Mamaya pa yan. Mamaya pang kaunti. Tapos, ingatan na rin talaga nila sinong pipiliin nila. Kasi yung kanina nilang naging dahilan ba't medyo nag-extend sila. Di pa nabibigyan si Pew kahit isang beses. Tricky yung Black Shoes talaga kung iisipin mo. Pero ayan na naman. Ay, nabibigyan na. Black Shoes. Oh. Ay, patay si Pew. Ay, buhay si Pew. Ay, Pero nasa oy, buhay pa rin. Ay, hindi. Nice kill coming out from Smart Omega. Finally, nabigyan. Nabati na si Pew. Yun na yung hiniling mo, Bridge. kakasabi ko lang. Kakasabi mo lang. Parang sabi nila, anong hindi mahuhuli? Pwede naman. Pwede naman, basta't magkakasama kami, tas malalayo yung ibang mga miyembro ng FCAP. At yun yung nangyari kanina eh. At goods na goods sila dito. Pero hindi pa rin tinatantanan ni Ogwen. Si Andoryo. Kahit namatay si Pew. Aray. Pinumpyang. Naramdaman mo din, Oo. ang sakit na nung hari. Yung Harit kasi yung Synchrovision, may kasama pa nung Sonic Wave, no? Makati. So, since yung Sonic, yung passive niya, undodgeable yun eh, no? Hindi talaga. Oo, Kahit pa undodgeable. lumipad-lipad ka with the Fridge Voice. Oo, undodgeable eh. Undodgeable. Undodgeable ang kati at ang sakit. Malefic roar na si Kyle TZ dito. Ito kasi yung nangyayari, Brigida, kapag yung lineup mo parehas assassin. In the end, aabot talaga sa pagalingan na pumindot to. Oo. Magiging 50-50. Kung sinong mas makakapindot sa tama at magandang timing. Pero parang ngayon, gigil kasi ang FCAP dito sa mid-turret. Hindi binibigay ng Smart Omega. Kasi Oh! eto, pinanggigilan din si Jom. Buti na lang at may flicker daw siya, sabi dito. Tignan natin. Pasok si Andoryo. Andoryo. Bumabanat. Pero si Flap ang kunat sa bandang harap. Oh! Penal 3 zone. Tatlo tinamaan. Habang si Ogwen nandun din. Susunod na si Kyle TZ. Sabi ni Kyle, teka, nandito si Carl nun eh. Pero hindi niya na itutuloy. dahil pinatay na ng mga kampi niya yung dalawa dito sa Smart Omega. Dito na drawing yun eh. Dito na drawing Star Point. Star Point, Diamond and Star Point. Andoryo, inaabangan ni Ogwen. Naku. Grabe naman to. Ay, naku. Uy. Naku, talo ata ang Ate Bridge. Kamuntikan talaga sila itong makahanap ng palag pero nagkataon na. Mas naging handa na naman ng Falcons AP Brand. Kahit na paunti-unting nakatrade na nga rin si Andoryo dun sa top, kaya nabutas na rin naman yung isang tore ng FCAP. Hindi naman nun nababago yung fact na nakalamang sila pagdating dun sa D-fight. At ngayon, parang sabi ni Ogwen, kaya ko nang magbabad talaga at manggulo na lang hanggang mamaya. Oo, ang taas na rin ng kanyang armor. Kung titignan mo yung kanyang full items dito, armor build, para kahit papano, just to get rid of that ling. Yan lang ang tanging trabaho niya dito, panggulo. Panggulo. Tapos ulti-ulti lang. Uy, Thunderbelt si Andoryo. Ako, May onting kunatch. kailangan yata. Tingnan mo yung damage output na meron ngayon, di ba? Sabi nga natin, si Super Marco, si Kyle TZ. Minsan si Hilda pa, magaan sa kanya, pero ito. Sakit! Ito yung dahilan ba't kailangan magpakunat ng unti. Na outspada ni Kyle TZ. Si Andoryo, kung spadahan lang ang usapan, nasa akin ang tusok, sabi ni Kyle TZ. Kaya nga ako binansagang TZ eh. Parte ng Oo. TZ. Oo, minana niya yun. Minana niya. Ay! Grabe. Ayun yata, asterisk na yun eh. Ito ang nakakill pa.
At nakakill pa. Matindi. Kyle TZ proving na isa talaga siyang tuso sa tusok. At dahil dyan, babawi si Andorio, pero naku, nag-back na lang siya. Ay! Ayan na si Kyle. Tingnan natin, Kyle TZ. Sino pa panatan? Ang Napakagandang ultimate para sa Maramis. Uy, napakakunat ngayon. Nick Flaptizzi hanggang ngayon, buhay pa din siya. Nakapag-penalty zone na naman, tapos hindi nabigyan ng Smart Omega. Sayang yung huli din ni Andorio doon. Oh my G, wala silang nabigyan. Kahit na nagkaroon na ng magandang Paramis ult, walang napatay ang Smart Omega. Napapula lang nila yung Falcons AP Bren. Sila pa nga yung kamuntikan mamatay. At to think na assassin ito, pero ang kill score natin, hindi naman kataasan. Talagang nagiging systematic lang yung takbo ng laro. Sa kung saan makakuha ng objectives o trades, doon talaga kakapit yung dalawang to. Pero grabe, napapakaban na talaga ang Smart Omega pagka may kabling lumilipad bigla-bigla. Oo, Ay, sobrang sakit ng pani. Sobrang tindi. At okay, Okir will take down Pew. Ito na ba yung kailangan ng Smart Omega dahil napakagandang blazing duet para dito kay Jom. Pero si Jom binabanatan, naku, puputok. Ay! Bang! At doon lang nagkatalo. Kahit nakapaggamit na ng lahat ng magandang engage, Glorious Pathway, Tempest of Blades, nauna pa si Few. Hindi naging ibig sabihin nun na makukulangan na ng damage yung Falcons AP, friend. Sobra naman yan, Kyle TC. Mastery. Nung pani. Naku, nakapag-netherrealm na naman dito si Utkir. Ukir. Tama ka, nagamit na lahat. Ganda na ng mga pwesto. Pero ang tawag dito, pati yung cameraman na di rin kinakaya yung mga cables. Kailangan na niyang pangunahan pero ang hirap sabayan ng mga kable. Sumishaker and bacon. Naalala mo, Brigida, nung panahon na pani yung pinakabagong hero. Oh. Pag marunong ka magpani, pag magaling ka magpani sa mundo ng MLBB, ikaw pinakapogi. Oh, sikat ka nun. Sikat ka nun. I-check mo sa heroes, nakalagay doon kung gaano kataas yung difficulty. Sa pani. Sa funny, ang taas nung bar. Nung Marunong ka ba difficulty. magpani? Hindi na. Walking funny lang. Ako rin, walking pani lang din ako eh. Walking funny lang tayo. Pero itong si Kyle TZ, hindi na natin nakita masyadong naglakad. Oo, ang galing. Aralin kaya natin tong pani. Mamaya. Pwede. No? Paano ba yan? Basta, yun na yan. Kaya nga sila pro eh. Sabi nila is ilang buwan daw ang kinakailangan para sanayin talaga ang sarili sa funny. Talaga ba? Pagdating lalo sa mga torneo. Kasi syempre ayaw mo naman maglabas ng hindi mo comfort. Nagbabago kasi yung laro pag may pani talaga eh. Nag-iiba eh. Hindi siya kagaya ng yung Ling parang malalaman mo kasi saan manggagaling. Oo. Yung pani yung mas valuean eh. Tingnan mo, minsan 'di ba yung mga pani naka-standby lang. Tapos magle-late entry. Oo. Pagka magulo na yung team fight, so lalo mong hindi mapapaghandaan. Yung tropa mong bida, kumbaga makikredit sa kanya lahat. Kasi siya yung huling pumasok, tas huling pabida. Lalasitin niya na lang. And it's not just that. It's because FCAP alam din nila ang win condition nila with this money. Kaya hindi makapwesto talaga ang Smart Omega. At dito na talaga makikita yung jungle prowess, assassin prowess Oo. ni Kyle TZ. Ang tagal niyang tiniis to, Bridge. Oo. Pumasok siya season 10 ng MPL. Tapos usong-uso pa nun mga utility. Sabi niya, tagal naman ito. Assassin na ako, pindot na ako eh. At nangyari na. Nangyari. Ito na ang pinakahihintay niya at talagang nararamdaman natin kung gaano niya katagal ginustong mangyari to. Base sa kanyang mga nagiging performance, sa kanyang mga lipad, sa kanyang mastery on this funny. Saimahu. At buti na lamang at may maganda-gandang na po-provide pang wave clear ngayon ng Smart Omega kontra dito sa mga waves ng Falcons AP Bren. Pero kapag nagkataon at nangyari na maghanap na rito ng engage o lumabas ng kaunti ang Smart Omega at makaporma ang FCAP, magkakaroon talaga tayo ng pagsubok dito. Lalo pag di nila na pull off ng maigi na naman yung mga resources na meron sila. Pero teka, bago pa mangyari yun, grabe naman si Ogwin. Oo nga, pumapalag pa rin si Ogwen dito at pumapalag pa rin ang Omega. Medyo makunat si Ogwen dito. Tempest of Blades at taman si Ogwen pero siya pa na mula. Pinagsasalo-salul niya yung mga Pompiang na banat ni Super Marco. At ngayon, sinaplaptisi nandito na habang si Kyle nandun din. Inabangan yung ultimate
nung Paramis at wala na siya pakialam dahil mas masakit ang damage output niya. Ako ang nagwagi sa Assassin versus Assassin matchup. FCAP taking the game and getting the 2-0. Akala natin mailalaban pa. Pero ang Falcons AP Bren tinapos na lang